Ganito ang kalagayan ng mga na-rescue na buhay ilang. Marami sa kanila namamanagi na lang sa mga zoo at rescue centers para pag-aralan at makita ng mga bisita. Dahil nasanay na sila sa tulong ng tao, malamang ay mahirapan na silang mabuhay sa wild. Pero may ilan pa ring sinuswerte. Gaya ng mga hayop na ito na matapos ma-rehabilitate, inaprubahan na ng DNR para ma-release. Tomorrow is a big day for these animals. Kasi sila, after being caught, ngayon, nakahanap na tayo ng approval from DNR at saka nakahanap na rin tayo ng lugar na pagre-release nila. Hopefully makapag-survive sila doon. Ngayong araw, nakatakdang bumalik sa wild ang mga hayop na ito. Pero bago sila tuluyang magpaalam sa rescue center na ito, na kanilang naging second home, nag-final check-up muna sila. So bago natin i-release, try natin i-check for parasites, for wounds. Actually, masakit na ito. Nararamdaman ko na yung ano niya, yung paglingkis niya doon sa braso ko. Alright. Kailangan ko lang dito sa gitna. Dahan-dahan lang kasi baka mabalian. 10 feet and 1 inch. 10.1. Alright. Cover mo na ulo. There you go. Identification na. Dito sa Born to be Wild, laging isang araw ng selebrasyon kapag nagre-release tayo ng mga wild animals back in their wild environment. Kaya ngayong araw na ito, magre-release tayo ng 4 na macaques, 2 serpent eagle, 2 grass owls, 2 pythons. Pupunta tayo sa Samal para doon natin sila i-release. Mula sa Davao City, kinailangan pa naming sumakay ng barge at bumiyahe ng 30 minuto upang marating ang lugar kung saan sila i-release. If you look further, makahanap tayo ng macaques in the area. Ibig sabihin, kung nagsusurvive yung mga ganitong klaseng hayop dito sa lugar na ito, they have food, ready food na pwede nilang kainin. These are your final days, ha? Ito yung mga final days niya in captivity. Tignan mo yan, dahil today, laya ka na. Alright! There you go! Alright. Alright. Nice. Hopefully, pagbalik natin after a few months or after a few years, malaya na silang nakakapagparami at namumuhay dito sa lugar na ito. Secure the head. Secure the head. Oh. Oops. Slowly. Stop away. Alright. Bitaw. There you go. Buglan talaga no? Pull tight. Okay. You are free! Pero paano kung hindi nila agad tanggapin ang lugar na tila bago na sa kanila? Isa lang sa mga problema ng mga ganitong klaseng introduced animals sa isang area, minsan kapag lumapit sila sa tao, or minsan kapag lapitan naman sila ng tao at bigyan ng pagkain, nadi-develop yung codependence nila with each other. Kasi yung tao, nakakaroon ng feeling na akala nila nakakatulong sila sa mga ganitong klaseng hayop kapag nagbibigay sila ng pagkain. Ang bad effect naman nito, yung hayop, nagiging dependent sa mga tao, nagiging tamad, hindi na sila nag-hunt on their own. Bukod sa mga na-confiscate na wild animals, may ilang pang buhay ilang na ready na para ma-release. Dinayo namin ang isang resort na nakatakdang pakawalan ang 14 na hawksbill turtle. Kung kanina nag-release tayo ng mga terrestrial animals, nag-release tayo ng snakes, ng monkeys, at ng birds. Ngayon naman, aquatic animals yung release natin back into their natural habitat. These are 4-month-old hawksbill turtles.
hopefully, after 30 years, bumalik sila dito para mangitlog, magparami. Layon ng marami sa mga taga Mindanao na maideklara ang kanilang lugar bilang eco-adventure capital ng bansa dahil sa dami ng mga ipinagmamalaking likas na yaman nito. Pero hindi lahat ng mga na-rescue na buhay ilang nakakabalik sa wild. February 3, 2010, mahigit 300 iba't ibang hayop galing Indonesia at New Guinea ang nakumpiska sa Davao. Kung naibenta, aabot sa mahigit 3 milyong piso ang halaga nito. Nakasabat din po ang Joint NBI DNR 11 team ng 33 exotic wildlife species na pinaghihinalang ng galing sa Indonesia na kinabibilangan ng 234 heads of birds, 87 mammals, and 9 reptiles. Marami sa mga nakuhang hayop, endangered na. Ganito ang pinagdaraanan ng wildlife para sa isang negosyo na bilyong dolyar ang halaga sa buong mundo. Madalas kasi, papunta pa lang ng bansa kung saan ito ibebenta. Hirap na ang dinaranas nila. Ang iba nga, namamatay pa sa biyahe. Maswerte na kung ma-rescue at ma-rehabilitate ang mga hayop gaya nito. Habang hinihintay ang resulta ng kaso, pansamantalang dinala ang mga hayop sa isang rescue center kung saan ko sila binisita. Naka-quarantine ngayon ang mga hayop at inoobserbahan ang kanilang lagay. Lalo na ang mga ibon upang masigurong wala silang dalang bird flu. Maybe the government agrees with it also. Once quarantined, we may have to farm it out sa mga nature parks dito sa Davao. Nakita ko ang mga kalagayan ng mga hayop at nahabag sa kalagayan nila. Payat. Payat itong isang ito. Look at that. This is the kill bone. Kung mataba, you won't almost see this one eh. Sasailalim ang mga hayop na ito sa rehabilitation. Susubukang maibalik man lang ang kanilang dating sigla. Ang mga taong sangkot, kinasuhan na sa ilalim ng Republic Act 9147 or the Wildlife Resources Conservation and Protection Act of 2001. Hanggat may mga mapang-abuso at makasarili, mukhang magiging malaking hamon ito para sa mga grupong may magandang nais para sa kalikasan. Nakabalik na ang mga python, macaque, grass owl at serpent eagle sa wild. Pero gaano kaya sila magtatagal dito bago may magnasa na namang ibenta sila? Sana ang mga imaheng ito ang magsilbing paalala sa atin kung saan talaga sila nararapat. Ako si Doc Fritz Resio, Born to be Wild. Karaniwan na ang ganitong tanawin sa Donsol, Sorsogon pagpatak ng Disyembre hanggang Mayo. Dagsa ang mga turista. Ito kasi ang mga buwan kung saan nakikita ang mga whale shark o butanding, ang naitalang pinakamalaking uri ng isda sa buong mundo. Yung mga planktons, maliit na halaman, since maaraw, photosynthesis, mas dumadami at kinakain naman sila ng mga zooplanktons, tapos yung mga zooplanktons naman ang kinakain ng mga butanding. Sa mainit na bahagi ng Atlantic, Pacific at Indian